Network Entertainment. Kasama natin mga content creator mag-long ride, di ba? Pare, ang tagal. Sikat kasi. Oo, ang tatagal nun. Noon nag-Batangas Loop kami, kasama ko, yung grupo ko, di ba? Kasama ko sila Sen JV, sila Jet Li. Yeah. Bawat tanto, may bandana, may banderita, you know, and then may nagpap-up selfie. Nanghihingi ng sticker. Sobrang mas if you're a content creator also, if you see something beautiful, hindi mo na rin iniisip yung tatagal ka ba doon. Oo, basta walang pressure. Makapture. Welcome to another episode of Tunay na Rider, the podcast where we don't just talk about the machine. We talk about the heart, the crew, the trip, and paminsan-minsan may brief. I'm Iba. With me today is, as always, King Senko. And Senko po. We've got Bakpago from Mongolia. Magandang umaga. And our special guest all the way from Davao. We've got Moto Babe PH. Kumusta Moto Babe? Hello, good evening. Welcome to the show, Moto Babe. All right. So, Moto Babe, welcome to Tunay na Rider. Actually, related tayo kay Moto Babe. Bakit? Ha? Kamag-anak natin yan. Huh? We're all part of the Castrol family. Okay. Oo. Yeah. Along with showbiz, Johan Zarco, di ba? Oo. I believe ito si Moto Babe, first time nito dito sa sa show. Moto Babe, nasan ka ngayon? Nasa Davao ako ngayon. Okay, I mean, saan exactly sa Davao yung Address, magpapadala si King ng saan ka matatagpuan sa mga ride mo? Area code. Sa harap ang bahay namin, lang, walking distance lang sa Davao Airport. So, malapit lang. Magandang area. Okay, so first off, Moto Babe, how did you get into riding? Kasi ako, I'm a wedding photographer and a makeup artist. And then ang mama ko, nag-push sa akin na, why don't you try YouTube? So, yung tawag yan, may Mio ako, scooter lang ako, nag-start scooter. Then, pinush ako ng mama ko na mag-vlog. Kasi sabi niya, kumpleto ka naman sa gamit. Kasi sa pagiging wedding photographer mo, try mo yung mga gamit mo, ipang-vlog mo para may extra income. So, yun, nag-start na. Ang dami nag-umpisa na ganun, di ba? Na mga gagaling na creator, nag-umpisa sa ibang industry. Sa wedding photography at wedding videography. Alam mo ba yung isang tropa natin na ginest natin dito? Si Jet Lau. Naggaganon din si Jet Lau. Oo. And then sila sila label, sila Derek E. Derek E. Ang dami nag-umpisa kasi nandun na yung skill, di ba? Oo. Ipasok mo lang yung motor. Well, speaking about YouTube, content creation has been yung kumbaga doon ka nakilala mo to Babe. How's the journey of creating content na related sa motorsiklo? Very unique yung niche talaga ng motovlogging. It's because for me, sa Lady Rider, konti pa lang yung nag-ride. And masaya ako na nung pag-start ko, konti pa lang kami. And ngayon, madami na na-inspire na mga Lady Riders na mag-ride and mag-vlog. So, yun. Maganda yung journey ko na nakita ko sa content creation from yung rare pa yung Lady Riders until now na nag-boom na talaga yung community ng Lady Riders. Actually, sa Davao, ang daming mga group na medyo sikat na Lady Rider, no? Like yung Litas of Davao.
Yes. Sila Zamora, ano pangalan? Sila DJ Careñosa. Careñosa. Nakakasama mo sila, Motobabe? Yes, friends ko sila po. Mabait mga yun. Sobra. Sure. So, and the beauty of that is talaga yung mga astig na babae to, pare. Malalaki motor. O mga big bike. Yep. At saka hardcore mga yon. Naalala mo sila, Bak? Di ba kinas natin yun on live? Oo. Pandemya. Panahon pa ng pandemya, nag-guest natin yung Litas. Matanong ko lang, Motobabe. Sa Davao ba, marami na rin bang na-mention ni Iba, may mga community ng big bike riders. How about kung small bike riders, mga kababaihan dyan? Mga lady riders. Madami-dami na yung mga lady riders din dito sa Davao. May mga underbone, may mga big bike na grupo. For me kasi, tawag yan, I prefer na alone lang para maka-guest ako kahit saan since I'm a motovlogger. So, yun yung ko. yung King. Well, Davao is a city. So usually sa mga city, majority lalaki yung nag-ride. Pero kung lumabas ka ng 1 hour outside, wala ka ng choice eh. Babae, lalaki, bata, di ba? Lahat nagmomotor eh. Parang isa rin yun sa sa mga remote areas sa region ng parang primary mode of transport. Tama ba yun? Oo. Bak, ikaw na. Oo nga, question back. Tingin ka lang ng tingin ng camera eh. Hindi ka tumitingin sa script. Hindi, kasi nakalagay dito, solo ride. Wala pa naman ako nakikita na mga content nito ni yung Motobabe. Anong klaseng content ba yun? Ba't nakalagay solo ride? Kasi nag-Philippine loop po ako. And solo Philippine loop yung ginawa ko. Nilipot ko yung Pilipinas na... Puro solo ride yung content nun? Opo. Yung journey ko, solo ako. Pero yung hindi ko kasi lahat na vlog kung ano yung journey ko talaga. Kasi na full na yung storage ng aking memory. Kaya hindi lahat talaga na upload ko. But naging solo ako, mas prefer ko kasi solo sa Philippine loop kasi para I have my own pacing, hindi ako nagmamadali, then ma-stop by ko talaga yung mga magagandang lugar sa Pilipinas. Gusto kong lasapin yung Pilipinas. So, yeah. Kasi yung difference kasi if you're doing solo ride, lalo na kung kasama natin mga content creator mag-long ride, 'di ba? Pare, ang tagal. Sikat kasi. Oo, tatagal nun. Noon nag-Batangas Loop kami, kasama ko, yung grupo ko, di ba? Kasama ko sila Sen JV, sila Jet Li. Yeah. Bawat tanto, may bandana, may banderita, and then may nagpapa-selfie. Nangihingi ng sticker. Sobrang mas, if you're a content creator also, if you see something beautiful, hindi mo na rin iniisip yung tatagal ka ba doon? Oo, walang pressure. Ma-capture. Okay. Matanong ko lang, Motobabe, na nakapag Philippine loop. Gaano ka talaga nagra-ride at naggagawa ng content na related sa motor? For that, sa Philippine loop, 30 days yung ko with side trips, pero 20 days lang yung official na riding days. Na 30 days, isang buwan. Yes. Araw-araw nag-ride. Steady talaga. I mean, pa yun, Iba? Kung ikukumpara mo dun sa ibang mga nag-Philippine loop, may kabilisan pa yun, Probably dahil wala siyang inaantay-antay. Sarili niyang pacing yun. Ito yung official loop route, no? Yung looper route. Meron bang official na loop? Oo. Sino nag-officiate? Isang gasoline station na Adventure Team Philippines. Sila Francis, di ba? Yes, Sir Francis. Actually, hindi pa natin nag-guess sila, Francis. Pwede natin Di ba? Di ba kasama natin sila nung nakaraan? Di pa. Di pa ba? Nag-invite pa nga dun sa website nila eh. Nag-hang yata si Buck eh.
May ibang Francis dyan sa Mongolia. Okay, so nag-loop ka mag-isa. Okay, so nagigets ko yung bakit. Ako, personally, I will always ride with at least one person. Kasi from a safety perspective, you times 2 yung peace of mind mo 'di ba? Kung nasiraan ka, somebody can go and find a vulcanizing or can find gas or may pwede tumawag. Ganun. Parang sa akin, hindi ko kaya yung ginagawa mo. Kasi parang ako sigurista ako. Mukhang mas hardcore talaga si Moto Babe. Oo. So ano yung mga challenges na na-face mo in riding by yourself in the 30 days or yung mga ibang solo ride nyo? Ang dami kong challenges for that journey. Nawalan ako ng break sa Baguio City. As in, front or rear? Kahit ang papa ko sa likod, hindi niya siya mag-break. Tapos ano siya. Oo, parang naiyak talaga ako doon. Pero good thing sa advantage lang talaga ng mga motovloggers. Merong naghihintay sa amin. Like for example, paglapag ko doon, merong na naghihintay na mag-guide from this checkpoint to another checkpoint. Na kahit local? Kahit hindi ko kilala. Oo, na local. Ano yun? Parang may naka-live ka, gano'n? Tapos alam nila kung saan ka dumadaan? Hindi, parang off to Baguio na ako. So, yung iba, nakahintay na doon kahit hindi ko sila kilala. Tapos mag-wave lang sila, tapos mag-stop by ako. Kasi sinabi niya back sa page niya, uy, papunta na akong Baguio. Nandyan ako by this time. Diba? So, yung iba nakahintay na may mga naka-leave talaga sila ng trabaho para ihatid ako sa next checkpoint. So, may mga ganun. And yung okay sa ganun, may local knowledge. So, alam nila kung saan ka pwede magpagawa. Ganun, okay. Saan yung may malapit na vulcanizing, gasoline station, may mag-guide. Yun kasi kung hindi ako vlogger, mahirapan ako. Yun. So, kahit solo ride ka, may kasama ka pa rin Diba? Yes. Yung mga supporters. Kahit hindi ko na-expect, na mga lokal na nandun. Ano yung mga ibang challenges na riding solo? Naabutan ako ng 3 bagyo. 3 bagyo. Na yung barko namin sa Katiklan, hindi na siya makakapag-dock kasi ang lakas ng hangin. Nako. Tapos na-stranded ako ng 3 days sa hotel sa Katiklan kasi yung motor ko, hindi na siya straight, igaganyan siya ng hangin. Kahit big bike siya. So, anong bagyo? Yung nakalimutan ko. Last year lang. So, yun, bagyo. Tapos, tawagyan may ahas din na dumaan sa harapan ko. Na malaking ahas. Oo. Saan yun? Sa Pamarawi. Sa Pakatabato, Marawi, pa ganun. Malaking ahas na dumaan. Pero, may guide din ako na taga doon, na lokal na. Sabi na, wag mong tapak, or papadaanin lang natin yung ahas. So, first time ko na experience yun. May ahas. Oo. Question mo to, babe. Anong motor yung dinala mo nung nag-Philippine Loop ka? Sports bike, Ninja 400. Tibay. Kaya mo yun. Kalokohan yan. Kahit pang-ride sa papuntang Makati, hindi ko gagawin yun. Akala ng iba, hindi mo yung kaya kasi naka-sport bike, pero nakaya ko, natapos ko naman. Anong displacement nung Ninja mo? 400cc yun siya na manual na Ninja 400. Pero, okay, I don't wanna sound sexist. Pero, kung bumibiyahe kami ng misis ko, ang dami niyang dalang damit, ang dami niyang dalang kung ano-ano, kikay kit. Yeah. Diba? Ako, maarte rin ako. So, dala ko adventure bike. Laki ng top case ko, may mga bags ako, ang dami mong pwedeng mga pwedeng dalhin sa adventure bike. Tsaka pasalubong. Oo. Sa Ninja, paano yun? Ilan damit dala mo for 30-day ride? May kasi parang nag-stop din ako doon, nag-Manila ako. Tapos, diba Davao to Manila. Then nag-stop by ako doon kasi nabutan ako ng bagyo. So,
may mga gamit ako na pina-LBC pabalik ng Davao. Kasi pagtulo ko ng North Loop, pag balik ko ng North Loop, kasi Davao to Manila, and then Manila to buong norte. So, medyo madami na yung gamit ko. Kaya yun, may pinabalik akong gamit sa Davao. Hi there, my name is Earl, and I'm the host of Philippine Campfire Stories. After this episode that you're listening to, baka naman gusto mong mag-check ng mga horror stories sa mga folklore and urban legends na nangyayari sa Pilipinas. Mga true horror stories shared in a manner na hindi ka naman matatakot pero ma-entertain ka. Go ahead and check out Philippine Campfire Stories, and we have over 200 episodes just waiting for you. See you there! Kasi like si Buck, nag-ano yan. Anong ginawa? Anong dala mo doon? Nag-ano ka? FJ Buck? Ilan t-shirt? Ilan underwear? Wala. isang pair lang, buong FJ. Alam mo, Moto Babe, si Buck kasi, para lang may context siya, no? Yung FJ Moto Oo. 5 araw, walang palitan ng damit. Totoo to. Promise. Wow. Kaya mo ba yun, Moto? Papakahirap ko pa yun. Palit. Hindi, curious. Sayang energy. Tapos puro putik pa naman yung FJ. Puro putik. Oo, tama. Curious ako, Moto Babe. Hindi ba sumakit yung likod mo, yung balakang mo, yung arms mo dun sa sport bike mo abang nagpi-Philippine loop ka? Of course, kasi sport bike, meron talagang sakit. Pero, dahil solo ako, anytime ako, pwede mag-stop. Kasi kung may grupo ako, mapapaano talaga kung gusto niyang mag-move forward. Kailangan ko siyang habulin. Tapos, hindi ako makakarest. Yun yung advantage ng solo. Kasi, kung masakit ng likod ko, rest mo na. Tapos, stretching. Tapos, go na. Yun yung, ko. Hindi ako misconception yan, na kapag sports bike, masakit sa katawan dahil nakayuko ka. Masakit yan sa katawan kung mali yung form ng riding mo. Okay. Buck, nag-try ako ng sport bike. Tanong mo si Iba. Sumakit yung core ko. Sumakit yung chan ko kasi kailangan malakas yung core mo. Ibig sabihin may mali dun sa mo. Sa katawan mo. Kung ka na diretso, hindi ka parang palagi ka naka-crunch. Oh. 'Di ba? Kailangan tatakin. Oo, yung chan mo kailangan stiff, solid yung core, 'di ba? Yeah. Nakakapagod 'yun. Totoo siguro naman. Si Moto Babe may abs. Masyado kang tense, di ka nagre-relax. Okay. So, Moto Babe, speaking about the loop, what inspired you to do it? Ba't mo naisip gawin yun mag-isa for 30 days? Actually, unplanned talaga siya na mag-join ako. Pero, may 3 akong Philippine looper na pinatulog dito sa bahay namin. Yung naglalakad na mag-asawa. So, hanggang na-inspire ako, parang nabudol ako, parang maganda mag-Philippine loop. Tapos, nung nag-birthday ako, nagpa-register na ako nung June. Tapos, pagka-July, bumiyahe ako. So yung 3 friends ko na nagstay dito, parang doon na-inspire ako na maganda libutin yung Pilipinas. So yung birthday gift ko sa sarili ko na malibot yung Pilipinas habang kaya ko pa. So yun. You know what what I think one of the things Moto Babe learned noong nag-Philippine loop siya is the fact that Mindanao has the best riding in the Philippines. Kasi nung nag-loop ako, galing kang Luzon, di ba? Then pagpunta mo sa Visayas, parang lumawak, parang mas open, di ba? Then tumawid kang Mindanao, grabe, ang laki ng sky, ang laki ng kalsada, parang biglang nag-open lahat. Yeah. Mm-hmm. And then going back, parang pasikip ulit, di ba? Parang after you get to Luzon, parang claustrophobic nga eh. Nami-miss mo yung Mindanao eh. Ganun ba yung naramdaman mo, Moto Babe, nung nag-loop ka? Oo, parang sumakit sa traffic na pagdating ng Manila. Yung nanggigit-git yung mga doon. Sabi ko, oh my gosh, nanibago.
sa traffic pagdating ng Luzon. Sa pag-uwi ba sa Davao, siguro mas na-appreciate mo talaga yung Mindanao. Oo, yun. Sabi ko, Mas malalaki kasi project ng DPWH dun. Ang lalaki ng kalsada doon, ha? or malaki na talaga lupa kasi wala pa masyadong tao. Diyan maraming tao na kasi. Mas mabait yung mga truck driver doon, mas mabait yung mga nagmomotor, lahat na mas madali. Lahat ng kupal sa Maynila din. Sa Manila, namin nagigit-git. Kahit babae ka, parang walang yung mga kupal sa probinsya, nagsipuntahan sa Maynila. Tsaka yung mga bobo nandito eh. Hindi. Okay, balik ako sa script mo to, babe. How are you going to inspire yung mga kababaihan tulad mo to hop into motorcycling, probably into content creation din, katulad ng ginagawa mo? For me, sa lahat ng lady riders na nagsa-start up or sa mga gustong pumasok sa motovlogging or sa pag-ride, talaga, kung kaya ng mga lalaki, kaya din natin. So, yun, lang. If meron, happy din ako dahil meron ng community ng mga lady riders. So, makakatulong yung mga, magtulungan yung mga, pag may questions, yung mga, mga events, then, yun, mag-meet and greet ng mga, yun ang ko. Kagaya ng yung United Women Who Ride, yung sa Manila. Nandun ka ba? Na-invite ako, pero since I'm still here in Davao, so hindi ako nakapunta doon. Pero aware ako na may event na ganun. So ako yung host nun eh. No, Motobabe ako. Ay, yung host. Kinuha niya yung trabaho ng babae. Oy, kinuha ko ng mga babae. Kasi away ng mga babae, kaya chilong na kami. Anong plano mong next na gagawin mong project? Akala ko pag content creator, parang tuloy-tuloy lang nagre-record tapos ano yung next nagpo-post? Adventure? Diba? Ang next adventure ko, ngayon, mag-aano lang muna ako. Gusto mo mag-Mongolia. Tibak na sa Mongolia ngayon. Siya yung official guide and tour operator for, ano yung grupo mo, Pak? Yamaha destination na kami. Yamaha. Yabang. Oo. So kung gusto mo mag-ride sa Mongolia, and then si Buck is an Enduro Adventure Philippines, nag-train yan sa Germany para mag-train ng off-road. Suggestion ko, yun ang next adventure mo, Mongolia. International na. Oo. Pero anyway, ano yung next adventure mo? Sorry, I interrupted. For now, wala pa akong next na line. Mag-build muna ako ng motor, ng bagong motor. Anong bagong motor? Hindi yung may, kasi ako, may Click. Honda Click. Tapos gusto ko i-build siya na mas, pagandahin. Yun lang muna yung for now. So from yung big bike, doon ka na ulit sa maliit? Hindi, dalawa kasi may daily ako, tsaka may big bike ako. Ang content ko, any content as long as I'm into riding. So, I'm open to small bikes and big bikes. So, siya. Ganyan basta nag-ride din ako. Walang pili, basta nagra-ride. Oo. Yeah. At yung tunay na rider, may scooter. Yan, mismo. Kasi ang mahal ng gas pang big bike, pang palengke. Para may pinariringan kayo ba? Hindi nagagamit din yung big bike. Minsan nakakalimutan ko, nag-grocery ako. Tapos paglabas ko, oh my gosh, big bike pala yung dala ko. Nakalimutan ko, hindi pala ako nakasuot. Oo, ang hassle kahit drive-thru lang sa big bike, ang hassle. Mahal-mahal pa ng gas. Kaya nga, hindi mo magagamit pang daily talaga. Motobabe, since magkamag-anak tayo, di ba? We're all part of the Castrol family. Sa world number 1 tayo. Yan, sa world number 1. Si number 2. Bakit ako number 2 eh? Number 1 ako eh. Okay. Pero, kumusta yung how did you become part of the Castrol family? And kumusta yung experience mo with Castrol? Ang first, ko sa Castrol talaga, din sila sa Philippine Loop. Kasi yung first pag Philippine Loop ko, wala akong Then, parang namamanifest ko sana maging part ako ng Castrol. And then,
may yung may friend ako na ng Castrol dito sa Mindanao. Yun, sabi, may ka na ba? May oil. Tapos, sabi ko, wala pa po. Then, pag-offer ng Castrol, yun, ginab ko talaga yung opportunity. And nung nagamit ko yung Castrol, talaga, malayo lang yung oil ko dati tsaka yung Castrol. Mas powerful talaga and magandang performance ng Castrol. So the beauty of the one of the awesome things about Castrol is one of the big events talaga. Sila yung isa sa mga biggest supporter ng mga loop. Lalo na yung Loop PH with sila Q815, Jet Li. And they're partners with the Philippine Motorcycle Tourism. And talaga malaking supporter. Kung sumali ka sa Loop PH at saka sa with Q815 and sila Jet and sila Trunks and sila Big Sugar, pare sagot nila yung change oil. Amazing. Grabe. Diba? Nag-loop ka na, nag-change oil pa para sa motor mo. Kailangan mo talaga. Mura yung Castrol for the quality. Sipin mo, ginagamit sa MotoGP yan. Pero yung presyo, makatotohanan, di tulad ng mga overpriced na oil. Correct. Pang Honda Click, pang Ninja pa. Yeah. Kaya sa world number 1 tayo. No. Alright, tama na yung pagsisip natin kay Castrol. Okay, King. Ayun, Motobabe. Sa mga nagiging guest namin dito, lagi namin to tinatanong. Yung golden question. Which is, para sa'yo, anong kahulugan ng pagiging isang tunay na rider, Motobabe? Ang pagiging tunay na rider for me is about passion yan. Kahit anong motor mo, kung ang passion mo ay pag-riding, kung dyan ka masaya, go mo lang. So, yun para sa akin, yun yung tunay na rider. Yung heart mo sa pag-ride and sa ano yung na-feel mo while riding na motorcycle. So, agree. Basta 2 wheels, di ba? Yeah. Again, kung naka-big bike ka and then may nakita ka, alam mo, may mga ride na may mag-i-invite sa'yo or papahiramin ka ng motor. Yung mga ibang rider, magsuscooter ako? Hindi, gusto ko lang big bike. Ako, malaking tao ako, taba-taba ako, di ba? Pero po siya, Honda Cub, Honda Click, kahit yung mga electric Segway. Electric yun ang pang-araw-araw ko. Kahit mukha akong tanga. Gusto ko pa rin 2 wheels. Basta 2 wheels. Si King Marte. Ako nga, pumupunta ako sa mga ride meet-up. Nag-aangkas lang ako. Hindi, malala si Bak. Pumupunta sa mga bike, naka-BMX. Hindi tayo talaga, naka-BMX. Walang brakes, ha? Solid. Sobra na yan. All right. So, thank you. Take us out. All right, that wraps up this episode of Tunay na Rider. Tandaan, hindi lang sa bilis nasusukat ang rider. It's how you ride, who you ride with. And sana makaka-ride natin si Motobabe when we go to Mindanao or pagpunta mo dito. Yan. And also why you ride. Kita-kit sa kalsada, ride smart, ride safe, ride tunay. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.